Tinatad niya ang Heavenly Demon gamit ang basag na espada. Wala ng isang braso. Ang bitukay pinipigilang lumabas ng pure na willpower at galit. Ang Plum Blossom Sword Saint ang pinakadakilang manunulat ng espada sa kanyang henerasyon, ang ipinagmamalaki ng Mount Wa. Ibinaon ang basag na talim sa lalamunan ng kasamaan mismo at tinapos ang digmaang lumamon sa martial world sa loob ng mga dekada. At pagkatapos, namatay siya sa tuktok ng bundok ng Heavenly Demon na papaligiran ng mga bangkay ng lahat ng kanyang minahal. Hininga ni Chung Myung ang kanyang huling hininga. Alam niyang nanalo siya at alam niyang ang tagumpay na iyon ay nagkahalaga ng lahat. Pagkalipas ng 100 taon, nagising siya, 15 taong gulang siya, gutom, nakahandusay sa isang kanal at ang Mount Wa Sect, ang institusyong pinaghandugan niya ng buhay para protektahan ang pinakadakilang sword sect na nalikha ng mundo ay isang gumuguhong guho na pinapatakbo ng iilang batang walang talento na halos hindi alam kung paano hawakan ng tama ang kanilang armas. Ito ang Return of the Mount Wa Sect. At ito, walang pagmamalabis ay isa sa mga pinakamagagandang kwento ng martial arts na naisulat o naipalabas. Manitidi, maligayang pagbabalik sa Manhwa Recap Vault. Ngayon, sasaklawin natin ang isang kwentong nakaiwan ng marka sa bawat platform na sinuong nito. Isang web novel na may mahigit 1,500 kabanata sa Naver, isang manhwa adaptation na umabot ng 152 episode sa 2 season sa webtoon at isang fanbase na sumasaklaw sa buong komunidad ng Murim genre. Ito ay tungkol sa legacy, kalungkutan, komedya at ang pinakamatigas ang ulo na bida sa kasaysayan ng manhwa. Simulan na natin. Para maunawaan kung ano ang ginigising ni Chung Myung, kailangan mo munang maunawaan kung ano ang Mount Wa. Sa mundo ng kwentong ito, ang martial arts landscape ay pinamumunuan ng makapangyarihang mga organisasyong tinatawag na sects. Ang mga sects na ito ay nagsasanay ng mga mandirigma, nagde-develop ng sword techniques, nagpapanatili ng political alliances at namamayagpag sa Central Plains ng isang fictional na historical na China. Ang pinakadakila sa kanila, ang 10 Great Sects, ay mga institusyong may kahangahangang prestihiyo. Bawat isa may dantaong tradisyon, kakaibang martial arts at libu-libong disipulong nag-aalay ng buhay para masanay ang sword path ng kanilang sect. Ang Mount Wa ang hiyas sa kanila. Ang Hwasan sect, ang Mount Hwa sect ay sinasagisag ng kagandahan at nakamamatay na lakas. Ang kanilang mga signature techniques ay umiikot sa Plum Blossom, daloy, eleganteng, sukdulang precise na swordsmanship na pinagsama ang sining at lakas pumatay. Ang 24 Plum Blossom Sword, ang kanilang pinakamataas na teknik, ay itinuturing na isa sa mga pinakarepinadong martial arts na umiiral. Ang kanilang disipulo ay kinaiinggitan, ang kanilang elders ay kinatatakutan, ang kanilang reputasyon ay hindi maaarok at pagkatapos dumating ang Heavenly Demon, ang Cheonma, ang pinuno ng demonic cult ay nagdeklara ng digmaan laban sa righteous sects na pumunit sa martial world. Nasira ang mga alliances, nasunog ang mga lungsod. Ang pinakadakilang mga mandirigma ng bawat major sect ay nagmartsa sa digmaan at karamihan sa kanila ay hindi nagbalik. Ito ay extinction level event para sa martial arts world, isang labanang labis na mapanira kaya't buong sects ang nabura sa kasaysayan. Hindi nabura ang Mount Wa, nanalo ang Mount Wa, pero ang tagumpay na iyon ang nagkahalaga ng lahat. Si Chung Myung, ang ika-13 disipulo, ang Plum Blossom Sword Saint, isa sa 3 great swordsmen ng kanyang panahon, ay lumaban sa Heavenly Demon nang harapan sa tuktok ng bundok ng kaaway. Kakilakilabot ang labanan. Nawala ng kaliwang braso si Chung Myung. Hinati-hati ng mga sugat ang kanyang katawan. Nabasag ang kanyang espada sa kalagitnaan ng atake. Nanaig pa rin siya.
sa basag na talim at katawang pinagdugtong-dugtong ng pure na galit at debosyon, pinatay ni Chunmyung ang heavenly demon at pagkatapos napapaligiran ng mga bangkay ng kanyang sect brothers, bawat isa sa kanila ay patay na. Ang buong henerasyong nagmartsa sa digmaan ay nakahandusay sa tuktok ng bundok na iyon. Naupo siya, tumingala sa langit at bumitaw. Ang kanyang huling iniisip ay ang kanyang sect. Ang kanyang huling pag-asa ay ang mga disipulong naiwan nila, ang mga bata, ang mga masyadong inexperienced para lumaban, ang magpapatuloy ng Mount Hua na may kahulugan ang sakripisyo, na ang sect na minahal niya ay magpapatuloy. Hindi nangyari iyon. Lumipas ang 100 taon at nagising si Chunmyung. Hindi siya nagising ng elegante, walang banal na silid, walang cosmic na paliwanag, walang mabuting Diyos na nag-welcome sa kanyang pagbabalik. Sa daigdig ng buhay, nagising siya sa katawan ng isang teenage beggar, gutom, marumi, mahina at lubhang naguguluhan. Siya ang Plum Blossom Sword Saint. Pinatay niya ang heavenly demon at ngayon isa siyang batang nagngangalang Chosam, naghahanap ng pagkain sa mundong nagpatuloy ng wala siya. Ang disorientation ay agarang, malalim at dahil ito ang henyo ng kwentong ito, nakakatawa. Hindi umayos ng elegante si Chunmyung sa kanyang bagong realidad. Maingay siya, mapanganyaya, lubhang inip sa lahat ng nakapaligid sa kanya dahil mayroon siyang perspektiba ng 80 taong veteranong mandirigma na nakulong sa katawan at social status ng 15 taong gulang na batang lansangan. Naiintindihan niya ang martial arts sa antas na hindi pa kayang konsipuhin ng kasalukuyang henerasyon, pero ang kanyang katawan ay mahina, hindi sanay at lubhang walang kakayahang gawin ang mga teknikeng tandang-tanda ng kanyang isip. Ang komedya ng Return of the Mount Hua sect ay nanggagaling sa puwang na ito. Ang malaking agwat sa pagitan ng kung sino si Chunmyung noon at kung ano ang kanyang itsura ngayon. Mukha siyang pasaway na teenager. Nagsasalita siyang parang pasaway na teenager. Madalas, kumikilos siyang parang pasaway na teenager. Pero sa likod ng kalakasan ng boses at arogansya at relentless, palaaway na personalidad ay isang lalaking nakapanood sa pagkamatay ng lahat ng kanyang minahal at pinoproseso ang kalungkutang iyon sa pamamagitan ng isang dantaong layo at katawang ayaw tumigil sa paghingi ng snack. Nang matuklasan niyang umiiral pa ang Mount Hua, bahagya na lang, pumunta siya doon at ang nakita niya ay nakapanluluya. Hikahos ang sect. Ang kanilang dating maringal na training grounds ay sukal at nasisira. Ang kasalukuyang sect leader, si Hyun Jong, ay isang mabait at maging mabubuting hangaring lalaki na namamahala sa iilang estudyante. Karamihan ay mediocre, walang sapat na pagsasanay at nag-aaral ng mga tekniking nasira sa loob ng isang dantaong nabaluktot na pagpapasa. Ang Plum Blossom Swordsmanship na nilikha, pinino at pinerpekto ni Chunmyung ay ginutay ng hindi na makilala. Pinanglawan, nakakalimutan, tinuturo ng mga taong hindi naman naunawaan ang mga prinsipyo nito sa simula pa lang. Hindi lang mahina ang Mount Hua, naging katawa-tawa ang Mount Hua. Ang sect na minsang nakatayo sa tuktok ng martial world ay nasa baba na ng kanilang heograpikong kapitbahay, ang Jongnan sect, na pumalit sa kanila sa 10 Great Sects. Ang pangalang Mount Hua ay may bigat na lang ng historical footnote, isang bagay na malabong natatandaan ng mga tao gaya ng paalala mo sa isang restaurant na sarado na bago ka pa isilang. At si Chunmyung, ang lalaking namatay para sa sect na ito na isinakripisyo ang lahat para bigyan ito ng kinabukasan. Nakatayo sa gumuguhong training hall at pinapanood ang mga batang nagkakamot sa baluktot na bersyon ng kanyang sariling sword techniques. Pambihira ang bigat ng emosyon ng sandaling ito
dahil hindi umiyak si Chung Myung. Hindi siya naglabas ng dramatikong monologo tungkol sa pagkawala at pagtataksil. Pinanood niya ang mga batang nagsasanay at gumawa ang kanyang mukha ng komplikadong ekspresyon, at pagkatapos may sinabi siyang masakit tungkol sa kanilang footwork. Iyon ang kanyang pagkatao. Hindi nawawala ang kalungkutan, lumulubog ito sa ilalim. Pinapatakbo nito ang lahat ng kanyang ginagawa mula sa puntong ito, at lumalabas ito sa mga sandaling nakapanluluya dahil sila ay hindi inaasahan. Pero sa ibabaw, kaguluhan si Chung Myung, maingay, sakim, manipulative, mapanganyaya, palaging gutom at lubhang sigurado na ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay tanga na nangangailangan ng kanyang gabay, maging gusto man nila o hindi. Sumali si Chung Myung sa sect bilang third class disciple, ang pinakamababang rank, ang pinakabagong dumating. Walang nakakaalam kung sino siya. Walang naghihinala na ang nakakainis na teenager na ito ang reincarnated Plum Blossom Sword Saint. Nakikita nila ay isang maingay, walang respetong bata na kahit papaano'y pumasa sa entrance exam sa pamamagitan ng mga teknikeng magaspang pero kakaibang epektibo. At pagkatapos, nagsimulang magtrabaho si Chung Myung, hindi sa kanyang sarili, kahit sinanay niya ang kanyang bagong katawan ng walang puknat, muling nagtatayo ng physical foundation na kinakailangan niya para magawa ang martial arts na nakakulong sa kanyang memorya. Sa sect siya nagtrabaho sa mga disipulo sa institusyon mismo, dahil may naiintindihan si Chung Myung na hindi naintindihan ng kanyang dating sarili. Namatay ang Plum Blossom Sword Saint sa bundok na iyon dahil itinuring niyang responsibilidad ng iba ang kinabukasan ng sect. Siya ang pinakadakilang individual na mandirigma ng kanyang panahon, at hindi sapat ang lahat ng iyon. Walang kahulugan ang individual na lakas kung ang sect sa paligid mo ay gumuguho. Sa pagkakataong ito, hindi balak ni Chung Myung na maging bayani. Balak niyang magtayo ng army. Ang kanyang mga pamamaraan ay sa magalang na pagsasabi, hindi karaniwan. Tinatakot niya ang third-class disciples para magsanay ng mas matindi. Hindi sa pamamagitan ng inspirasyon, sa pamamagitan ng relentless, walang awa, paminsan-minsang halos sadistikong pressure na ginagawang parang bakasyon ang kanilang dating training. Tinatakbo niya sila hanggang sa bumagsak. Pinipintasan niya ang kanilang swordsmanship gamit ang klinikal na presisyon ng isang master na lumikha ng mga tekniking ginugutay nila. Itinutulak niya sila lampas sa mga limit na hindi nila alam na meron sila, at kapag nag-breakthrough sila, itinutulak niya ng mas matindi. Nakakamangha ang resulta. Ang third-class disciples ng Mount Hua, ang pinakamahina, pinakanapabayaang estudyante sa sect, ay nagsimulang magbago. Lumalim ang kanilang swordsmanship. Dramatikong gumanda ang kanilang pangangatawan. Lumalim ang pag-unawa nila sa Plum Blossom techniques habang muling pinakilala ni Chung Myung sa pamamagitan ng pahiwatig at demonstrasyon at maingat na binusang revelations ang mga elemento ng orihinal na martial arts na nawala na. Si Baek Cheon, ang nangungunang disipulo ng kanyang henerasyon, ang inaasahan ng sect, ay sa simula ay pangunahing antagonist ni Chung Myung sa loob ng Mount Hua. Mayabang siya, talentado sa modernong pamantayan, at malalim na nasaktan ng newcomer na ito na walang respeto sa bawat tradisyon at hierarchy ng sect. Ang kanilang rivalry ay isa sa mga pinakamasayang bahagi ng maagang kwento, dahil hindi mali si Baek Cheon na masaktan at hindi mali si Chung Myung na ituring siyang kulang. Pareho silang tama, at ang friction sa pagitan nila ay nagdudulot ng ilan sa pinakamasayang exchanges sa buong genre. Si Yu Iseol, ang Ice Sword Plum Blossom, isang prodigy ng Yue Maiden Sword style, ay salamin ni Chung Myung sa maraming paraan. Tahimik siya kung saan maingay siya, pinipigilan kung saan sumasabog siya, at tunay na talentado sa paraang agad na napansin siya ni Chung Myung. Sa lahat ng kasalukuyang disipulo, siya ang pinakamalapit sa pag-unawa sa orihinal na espiritu ng martial arts ng Mount Hua.
at iginagalang iyon ni Chung Myung. Kahit mas pipiliin niyang kainin ang sarili niyang espada kaysa aminin ito ng malakas. Si Jo Gyeol, Yunjong, Tang Soso, bawat disipulong inalagaan ni Chung Myung ay may sariling arc, sariling limitasyon, sariling sandali ng breakthrough. Pinupuhunan ng kwento ang mga karakter na ito hindi bilang aaksesorya ng bida kundi bilang buhay na patunay ng kanyang filosofiya. Kapag natuklasan ni Tang Soso, isang healer sa sect ng mga swordsmen, ang kanyang halaga sa battlefield, hindi tagumpay ni Chung Myung iyon. Tagumpay iyon ng Mount Hua. Kapag si Yun Jong na walang likas na henyo ni Baek Chiyon o instinctive na ningning ni Yo Isyol ay nakakabawi sa pamamagitan ng puri na determinasyon at tactical intelligence, ipinagdiriwang ng kwento ang pagsisikap kasing lakas ng pagdiriwang nito sa talento. Lumalaki ang training arc patungo sa kompetisyon. Pumapasok ang Mount Hua sa mga tournament laban sa ibang sects, mga eventong inaasahang ihiya ang kanilang disipulo, kung saan nauuna ang kanilang reputasyon bilang bumagsak na sect. Itinuturing silang afterthought ng Jongnan sect na pumalit sa Mount Hua sa 10 Great Sects. Pinapadala ng Southern Edge sect ang kanilang pinakamahuhusay ng kumpiyansang ang mga estudyante ng Mount Hua ay magbibigay ng madaling panalo at pampublikong kahihiyan. Mali sila ang reaksyon ng martial world kapag nagsimulang gibain ng third-class disciples ng Mount Hua ang mga kalaban mula sa sects na hindi nagtuturing sa kanila ay nakakakilig. Hindi dahil nakikipaglaban si Chung Myung para sa kanila. Ginagawa niya kapag kailangan at kapag ginagawa niya ay kahanga-hanga ang resulta, kundi dahil ang mga disipulo mismo ay naging tunay na makapangyarihan. Lumalaban sila ng may presisyon at fierceness na nagpapakaba sa nagmamasid na elders ng ibang sects dahil iminumungkahi nito na hindi tungkol sa kakayahan ang pagbagsak ng Mount Hua. Tungkol ito sa pagtuturo at may nagsimulang magturo muli. Ito ang makina ng kwento. Hindi si Chung Myung na lumalaban mag-isa, si Chung Myung na nagtatayo. Pinapanood ang pagbabago ng sect. Pinapanood ang mga disipulong naniwalang walang kwenta. Sila ay matuklasan na sila ay nagdadala ng legacy ng pinakadakilang sword sect sa kasaysayan. At hindi patay ang legacy na iyon, naghihintay lang ito ng taong magtuturo nito ng tama. Ito ang nagpapataas sa Return of the Mount Hua sect. Mula sa mahusay na entertainment patungo sa tunay na dakilang storytelling. Nakakatawa si Chung Myung, relentless, consistent, strukturang nakakatawa, ang uri ng bidang kayang dalhin ang isang buong kabanata sa personalidad lang. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa naguguluhang sect elders, ang kanyang pang-aabuso kay Baek Chiyon, ang kanyang mercenary obsession sa pera, ang kanyang teatrikal na galit sa kalagayan ng tea collection ng sect. Matalas ang komedya, character-driven at hindi kailanman pinilit. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon ay malalim na kalungkutan na kapag lumitaw ay maaari kang patigilin sa lamig. Patay na ang lahat ng kilala ni Chung Myung, hindi ka makailan lang. Patay sa loob ng 100 taon ang kanyang sect brothers na nagmarcha sa digmaan kasama niya. Patay ang kanyang sect leader si Cheong Moon, ang Dakshan Sword na nanguna sa kanila sa labanan. Patay ang kanyang tanging tunay na kaibigan si Tang Bo, ang malikot mahusay na anak ng Tang family na sumabay sa enerhiya ni Chung Myung suntok sa suntok. Patay ang babaeng maaaring minahal niya, ang elders na nag-alaga sa kanya, ang henerasyong nagtakda sa kanyang buong pag-iral. Lahat sila ay mga pangalan na lang sa libro ng kasaysayan ngayon at karamihan sa libro ng kasaysayan ay nakalimutan na rin sila. Lumalakad si Chung Myung sa sect na puno ng mga taong sumasamba sa Plum Blossom Sword Saint bilang isang alamat. Iginagalang nila ang kanyang alaala. May mga estatwa sila, nagkukuwento sila, at wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na ang lalaking sinasamba nila ay nakatayo. Sa tabi nila, sinasabihan silang pangit ang kanilang sword stance. Nakakapanlumo ang kalungkutan nito. May mga sandali,
Bihira, maingat na inilagay, kung saan natutuklap ang maskara, kung saan may nakikita si Chung Myung na nagpapaalala sa kanya ng nakaraan, ang partikular na paraan ng pagbagsak ng plum blossom, isang pariralang sinasabi ni Cheong Moon, isang teknikeng ginawa ng may grasya na sumasalamin sa isang bagay na naaalala niya mula sa isang dantaon na ang nakalipas. At sa mga sandaling iyon, tumitigil ang komedya at ang naiiwan ay isang lalaking nagtatayo ng kinabukasan para sa kanyang sect dahil sinira siya ng nakaraan at tumatanggi siyang hayaang mangyari iyon muli. Ang pamagat ng kwentong ito ay Return of the Mount Hua Sect, hindi return ni Chung Myung. Lubos na naiintindihan ng kwento ang pagkakaibang iyon. Ang arc ni Chung Myung ay hindi tungkol sa pagbawi ng personal niyang kapangyarihan, kahit nababawi niya sa maayos at kahangahangang paraan. Ang arc niya ay tungkol sa pagtiyak na hindi na muling aasa ang Mount Hua sa isang mandirigma lang. Siya ang pinakamalakas at hindi sapat yon. Sa pagkakataong ito, ang sect mismo ang dapat maging malakas. Bawat disipulo, bawat teknik, bawat tradisyon, mas mahalaga ang pundasyon kaysa sa tuktok. Hindi karaniwan ang temang iyon sa martial arts fiction. Karamihan sa mga kwento sa genre na ito ay nagdiriwang ng individual na supremacy, ang solo cultivator na umaakyat sa lahat sa pamamagitan ng talento at determinasyon. Sinasabi ng Return of the Mount Hua Sect na ang individual na supremacy ay sentensya ng kamatayan kung umiiral ito mag-isa. Si Chung Myung ang pinakadakila at ang pinakadakila ay namatay ng nag-iisa sa tuktok ng bundok habang gumuho ang kanyang sect sa likuran niya. Ang emosyonal na resonansya ng kwentong ito ay nanggagaling sa pagmamasid sa lalaking natutunan ang pinakamahirap na aral tungkol sa limitasyon ng personal na kapangyarihan, na inialay ang kanyang pangalawang buhay sa pagtatayo ng isang bagay na mananatili kahit wala na siya. Hindi iyon power fantasy. Iyon ay kwento tungkol sa pag-ibig. Sa labas ng pader ng sect, ang martial world ay malawak at delikado. Ang demonic cult na sinira ni Chung Myung ay hindi na natiling sira. Isang dantaong recovery ang nagpapahintulot sa dark forces na muling magbuo, at ang banta ng demonic martial arts ay muling sumusulpot sa buong kwento. Ang ibang great sects, ilan ay kaalyado, ilan ay karibal, ilan ay aktibong galit sa muling pagbangon ng Mount Hua, ay lumilikha ng political landscape na kailangang lampasan ni Chung Myung gamit ang parehong tuso na inilalapat niya sa swordsmanship. Ang nobelang isinulat ni Biga ay umabot na sa mahigit 1,500 kabanata sa Naver at Munpia na may mahigit 1,100 naisalin sa Ingles. Patuloy ito at walang palatandaan ng paghupa. Ang manhwa adaptation ng Studio Laiko ay tumagal ng 2 season sa webtoon, 72 kabanata sa unang season, 80 sa pangalawa, na nagwakas sa 152 episode na sumasaklaw sa mga maagang arc ng nobela na may pambihirang production quality. Opisyal na pinamagatang Return of the Blossoming Blade sa Ingles sa webtoon ang serye. Wala pang opisyal na inanunsyong anime adaptation simula Marso 2026, kahit napakalaki ng pangangailangan ng fans at iminumungkahi ng commercial profile ng property na usapin lang ito ng kailan, hindi kung. Napakalawak ng saklaw ng hindi pa na-adapt sa manhwa. Dramatikong pinapalawak ng mga huling arc ng nobela ang mundo, mga alyansa sa pagitan ng sex, full-scale wars laban sa demonic factions, ang pakikipagtagpo ni Chung Myung sa legacy ng orihinal na labanan sa Heavenly Demon, at ang patuloy na paglago ng mga disipulo ng Mount Hua patungo sa pagiging mandirigmang karapat-dapat sa pangalang dala ng kanilang sect. Available ang Return of the Mount Hua Sect sa webtoon sa Ingles sa ilalim ng pamagat na Return of the Blossoming Blade. 2 season, 152 episode ng kwentong pinagsasama ang pinakamahusay na martial arts action sa genre at komedyang palaging tumatama at emosyonal na lalim na pinaghahandugan ng bawat sandali ng epekto.
Kung wala po gusto mo ng bidang sabay na pinakanakakatawa at pinakatragiko sa kanyang sariling kwento, isang lalaking nagtatago ng isang dantaong kalungkutan sa likod ng mga insulto, kasakiman at hindi matitinag na pangakong ibalik ang isang bagay na mas dakila kaysa sa kanyang sarili. Ito ang manwa mo. Hindi lang ito isa sa pinakamahuhusay na Murim stories. Isa ito sa pinakamahuhusay na kwento, tuldok. Kung nakapaghatid sa iyo ng halaga ang breakdown na ito, isaalang-alang ang pag-subscribe sa Klaw ng Manhwa Recap Vault, ang pinakakahangahangang kwento sa genre bawat linggo. Magkita-kita ulit sa susunod na episode. Salamat sa panunood.